Nandito po tayo sa pag-aaral po muli natin para sa TV, broadcast na broadcast talaga. Wala pa ba? Okay, good afternoon po muli sa inyo. Tayo po nagbabalik sa ating gawain sa Panginoon. At ito yung second part ng ating Bible study. Kung kanina ay meron tayong doctrine about the sovereignty of God. Tayo ngayon ay nag-aaral about the covenant theology. Yan. How God is dealing with His people through covenants. Yan, di ba? Dahil ang ating Bible, sabi nga natin, is the story of the covenant. No? Or, the covenant is the story of the Bible. Kaya nga sinasabi natin kung ano yung kung gusto mong malaman yung pangako ng Panginoon, ay magbasa ka ng Biblia. Dahil nandoon lahat yung pangako niya, nandoon lahat yung kanyang precepts, no? At kung ano yung alituntunin, talagang Tagalog ng Tagalog, alituntunin. Regulation, di ba? O, guidelines ng Panginoon, di ba? Nakakalito pag Tagalog. Pero yun ang talagang araling panlipunan at alituntunin. Kailangan balikan natin. Sa ngayon siguro hindi na masyadong ginagamit yung salita, no? Kaya nga yung tipan hirap na hirap nating inisip pa nung una kung ano yung tipan, ano? So kung sa mga nanonood namin sa online, ang pinag-aaralan namin patungkol po sa tipan ng Diyos sa kanyang mga nilalang, o sa kanyang mga, particularly po sa kanyang mga pinili o sa kanyang mga anak. Okay, so tayo po muli manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami po muli ay lumalapit sa inyo, Lord God, hubad sa kaalaman. Lord God, ngunit Panginoon, sa pamamagitan ng Banal Espiritu Santo na bibigay sa amin ng kapangyarihan upang maintindihan ng inyong mga banal na salita, Lord God, empower us with your knowledge and wisdom. Gaya po ng hiniling ni Solomon, Panginoon, sa inyo, Lord, kami po ay humihiling din sa inyo na wala pong katumbas, Panginoon, ng yaman dito sa mundo, kung ang ibibigay niyo po sa amin ng yaman ng kaalaman patungkol sa iyo at patungkol sa kalangitan, O Lord God. Kami po ay walang kakayahan na maintindihan ng mga bagay na patungkol sa inyo, ngunit sa pamagitan ng pag-ibig, ng inyong pangako, ng Banal Espiritu Santo na nagbibigay ng kapangyarihan sa amin upang ma-discern namin, Panginoon, inyong kalooban, O Lord God. We trust in your grace, to your knowledge, O Lord God. Maraming salamat po sa opportunity na to na binigay niyo po sa bawat sa amin. Alam po namin, Panginoon, ang bawat isa, inyong mga anak ay may mga desire sa kanilang puso, Panginoong Ama, upang sa ganoon ay patuloy kayong makilala at yakapin, Panginoon, ang inyong mga pangako na inilaan niyo po para sa aming inyong mga anak, O Lord. Salamat, Ama. Ito pong sa madalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. Kung last time, siguro kung mag-review tayo ng konti, ito nga at pinag-aaralan natin, si Brad Wilmer, medyo wala to, medyo bago to, no? Brad Wilmer, ang pinag-aaralan natin dito is, kung iisipin mo kung sa Tagalog, yung Old Testament and New Testament, yung salitang Testament is tipan, di ba? Yung lumang tipan, di ba? Bagong tipan. So, ito ang pinag-aaralan natin, ano ba yung tipan ng Diyos sa kanyang mga nilalang, o kanyang mga anak, particularly, no? So pinag-aaralan natin, this is the covenant theology. So yung ibig sabihin ng theology, pag-aaral ng Diyos, pag-aaral patungkol sa Diyos, at yung covenant, yung kanyang tipan sa atin, sa ating kanyang mga sinugo. Okay? So last time, meron tayong topic. Medyo i-forward natin ang content, medyo malayo na tayo, no? Yung the big idea tayo, nung last time nag-discuss tayo about yung web of promise. Sino pa nakakatanda ng web of promise na yan? Siguro naman medyo fresh pa sa inyong idea ang web of promise, no? Kung titignan natin yung dati nating illustration, ito yung web. Okay? So, ito yung big idea, yung web. Kaya ito sinasabi natin yung big idea. This is the idea about the covenant. Paano natin mag-grasp yung idea na yung idea tuloy yung plano ng Diyos. Yan yung idea na ginagraphs natin yan. Yung plano ng Diyos sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga anak, ano? Kaya kung titingnan natin yung web o promise, yung kanyang pangako, nakakabit tayo dahil sa covenant. 'Di ba? May covenant, yung relationship ang nagdodoktong sa covenant natin. Ito tayo 'Di ba? So anything na maputol yung relationship, wala na yung web, sira na. Kung sa nang gagamba yan, tinanggal mo yung isang yung isang pinagkakapitan niya sa web na gagamba, mabubuwal yun.
Diba? Siguro naman yung mga bata kayo, napupunta kayo sa bundok para kumuha ng gagamba. Lalo na to si Brad Perdy, mahilig sa gagamba yan. Ang araw, ano, so alam natin kung ano yung ibig sabihin na nito, na-illustrate na natin ng maigi yan last time, no, that ang isang relationship natin sa Panginoon is like a web of promise. Okay? So yan yun, no? We are a covenant creature kasi. No? That we are, our covenant creatures means that you are being created by God to live in relationship. Yun yung kanina nagduduktong sa atin. Kaya may covenant dahil sa exclusive relationship niya sa kanyang mga pinili, ano, na mga anak, no? With another through binding promises, mayroon siyang binding promises and responsibility na nakaalak para sa kanyang mga anak. Alright? So, God is, pinaliwanag natin yung the Triune God na siyang may plano ng lahat, may design ng lahat sa relasyon natin tungkol sa Diyos. They are a faithful, promise-keeping character. Yan yung Diyos natin, no? Dahil sa kanyang covenant. Alright? So meron tayo, we are dependent, we are rational as a creature, at we are also responsible. Yan yung mga the covenant of creation. So recap lang tayo ng konti, di ba? The covenant of creation, our original relationship. That is our original relationship, that humanity was not autonomous. Hindi tayo, sabi nga, di ba, may kasabihan, no man is an island. Totoo naman yun, di ba? We are not autonomous. Humanity was not autonomous. We are bound to God by covenant. By the beginning. Bago nilalang niya palang si Adan at si Eva, meron ng covenant, di ba? Nagiging example nga natin yung sa Tree of Life, meron siyang covenant doon. Hindi sinunod yung covenant na yun dahil that is the covenant of works. Sumablay ang tao. Okay? Covenantal ng human. Nakadepend tayo palagi sa Diyos. Wala nang iba. Wala tayong ibang kinodependa dahil tayo ay creature. Meron tayong essence or kumbaga it's distinct sa atin or ang isang tao laging alam niya sa kanyang isipan na meron talagang lumalang sa kanya. Kaya kahit na pumunta kayo ng Amazon jungle, yung mga tribu dyan, nandoon sa pag-iisip nila na may Diyos, sa Romans 1, di ba? Romans 2, na gumagawa sila ng mga ribulto, gumagawa sila ng mga anito. Bakit? Kasi naka-impute sa sarili nila na mayroong creator, di ba? Hindi lang nila kilala. Pero andun sa sarili, sa constant sa kanilang pagiging tao, na mayroong Diyos na kailangang purihin. Kaya gumagawa sila ng mga anito. Wala silang idea about God, pero nandoon sa kanilang personalidad bilang tao na mayroong creator. Okay? So talagang may covenant na nakadikit tayo sa kanila. So kanina sinabi natin na ang covenant na yung covenant of work has been broken by Adam and Eve. Di ba? Kaya tayo nagkasala na break yung covenant na yon. So why Scripture describes sin as spiritual adultery, rebellion, napakabigat ng naging consequence, adultery. Sipin nyo ha, kinagat lang yung prutas. Spiritual adultery, rebellion, treachery, betrayal, or unfaithfulness. They have violated the covenant. They have dealt treacherously with me. Ganito kagalit yung Diyos. Diba? Hindi ko alam ba yung ginawa ko. Kinagat ko lang naman yung prutas. O yung, diba? Yung nanay at tatay natin, pag sinasabihan tayo na huwag mong gawin to, pero wala pa rin nangyayari. Yung mga anak natin, disobedient pa rin. No? Talagang nandun sa kanya pagiging makasalanan. No? Kaya dito nagsimula kay Adan at Eva yung pagiging matigas ang ulo. Sinabihan siya, first covenant, nag-commit sila ng spiritual adultery, rebellion, treachery. At dahil doon, impyerno ang pupuntahan ng tao. Isipin mo, napakabigat ng naging consequence ng pagkakasala na yun kung iisipin mo. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi, mabagaang lang naman yung ginawa kong kasalanan. Di ba? Kumupit lang naman ako ng 10 piso eh. Eh sila nga, kinagat lang yung prutas eh. Hindi pa nagnakaw yun ha? Eh, billion, trillion na yung ginanakaw. Grabe, di ba? Okay, so Christ as the true covenant creature, siyempre, covenant, kailangan natin ng isang covenant keeper. Dahil hindi yun nag-succeed sa unang Adam, which is yung si Adam mismo. At yung second Adam natin is si Jesus Christ na nag-fulfill ng lahat na ito. He make a perfect obedience to the Father, faithful love toward others,
Complete trust in God's promises. Lahat na fulfill ng ating Panginoon Kristo yan dito sa covenant of grace. Because Christ as the true covenant creature. Yan na yung sa bagong tipan, no? Kaya sabi nga dito, through His life, death, and resurrection, Christ restores our broken covenant relationship. Siya ang nagduktong ta sa atin sa relasyon natin sa Diyos. Siya ang nagbalik ng relasyon. Di ba? Saan natin makikita yun sa Bible? Saan makikita sa Bible na siya ang nagbalik sa baka sa relasyon? John 1:12, ano sabi? Di ba binalik yung relasyon? As many as receiving to them gave Him power to become children of God. For as many as receive Him, ibig sabihin yung tumanggap sa Kanya bilang Diyos sa rin tagapagligtas, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So kung anak ka at siya ang ama, anong meron sa inyong dalawa? Di ba may relasyon kayong dalawa? So yun yung binalik niya, okay? Merong binalik na covenant relationship, making us once again faithful covenant partners by grace. Diba? Sa pamamagitan lang ng biyaya. Kaya kanya iniligtas. Wala sa iyong mga gawa dahil si Adam nag-fail doon sa first covenant of works. Okay? So we are relational. We are faith in communal, not merely private. Obedience in loving loyalty, not merely rule-keeping. Calling is to reflect God. Covenant faithfulness in every relationship with God, people, and creation. So, we are living as a covenant creatures, no? Alright? To be human is to be bound to God, to neighbor. Mga kapatid, to neighbor yan. So, meron tayong vertical relationship, meron tayong horizontal relationship, at, syempre, sa creation ng Diyos dito sa lupa. Yan ang covenant ng tao. Yan ang pinulpil ni Christ na covenant para sa atin. So meron tayong responsibility to love God, to love our neighbor, and to love His creation. In covenant love and responsibility. May responsibility tayo sa covenant. Kaya niya binigay yan. Okay. So ito yung last na line natin. So session 2 tayo ngayon. Okay, session 2. The covenant God who keep His word. Yan. Ano ibig sabihin ng covenant God who keep His word? Tayo, sa human perspective muna tayo. Ano ang isang promise o yung pag sinabi kasi natin God who keep His word, about His promise to, di ba? Yung power ng promise. Ito yung the profound impact of promise, di ba? Ba't ayaw? Ayaw, Brad. Yan. The power of a promise. Sige, mag-reflect tayo. On a time when someone made you a truly significant life-altering your experiences in life. Ano yung mga promise na natanggap natin? Personal, in human life, in human perspective. Yung mga promise na na-experience nyo. Ano yung mga promises na na-experiences nyo? Ayun! Ayan, diba? Unang-una, marriage proposal. Nangako ka sa harap ng altar. Ano pa mga pangako? Ano pang naisip yung mga pangako? Ang dami yung experiences na yan. Kukunin ko ang bituin sa langit. Susungkitin ko ang bituin sa langit. Makamtan lang yung diba? Lahat naman ng klaseng kabulastugan, Makuha mo lang ang matamis na oo mo, talagang yan ang pinakamagandang example niyan, di ba? Yung sa trabaho mo, di ba? Pag binigyan ka ng kontrata, may mga promises doon, may covenant doon, di ba? Pero siyempre, exceptional yung marriage proposal or yung marriage vow. Iba yun, di ba? Kasi saksi ang Diyos, saksi ang langit at lupa, di ba? Di ba? Yun kasama ang Diyos sa covenant na yun ng marriage covenant. Actually, hindi nga dapat tinatawag na contract yan kasi wala naman talagang contract yan. Sabagay kasi it's covenant, is a contract as well, di ba? Ipinaliwanag natin sa mga nakaraang session natin yan.
It's an agreement. So tama din talaga na contract din ang tawag sa marriage, no? But of course, this is till death, di ba? Till death do us part yung kontrata na yan. Di ba? So yan yung sa trabaho naman, yung covenant natin diyan o yung contract natin o yung agreement natin, merong nakabound diyan sa anumang aspeto, di ba? Alam ng mga kung pumipirma ng kontrata yan, may promises diyan, may covenant diyan. Kung ano yung sinabi sa kontrata mo, yun ang dapat gampanan ng employer mo, di ba? That is a covenant. That is a power of a promise, no? So, let's convert this human experience sa divine naman. Diba? In divine experience naman, yung human experience natin. The Bible is not primarily a book of rules, abstract ideas, or disconnected stories. It is a grand narrative of promise maker. From the Old Testament to the New Testament, Lumang Tipan, Bagong Tipan is a grand narrative. Isipin nyo, narrative yan, ha? Ang sinasabi natin, ang Biblia is a narrative. Di ba? Hindi yan putol-putol na istorya, but is a grand narrative. Sabi ko nga sa inyo, hindi natin to tinuturing na series, but it is a full film. Tuloy-tuloy yan. Nakapreparasyon sila sa pagdating ni Kristo sa Old Testament. Dumating si Kristo and we are looking forward sa pagbabalik ni Christ. Dahil siya ay darating magmuli. So nandoon yung full story. No? Wala pa tayo doon sa grand ending. Although medyo natalakay na natin yung nangyari na yung climax, which is the crucifixion of Christ, which is the centrality of the covenant, para ma-fulfill yung covenant na hindi na-fulfill ng tao, na finulfill ni Christ. Nagkaroon na tayo ng climax ng konti, pero mayroon pang darating na mas matinding climax. Diba? Iyon yung promise niya eh. Iyon ang matinding promise. It's a grand narrative maker. It is the record of the Creator God stooping down to a promise-breaking world and initiating a series of solemn, binding, and life-giving covenants. He does this not because he have earned it, but as an act of sheer grace. Hindi nyo in-earn na. It is an act sovereignly done by Him by sheer grace. An act of His sheer grace to restore the web of relationship that our sin has torn. Yung kanina sinasabi natin, di ba? Yung una kasi natin topic is web relationship na sinira ng kasalanan, na wala yung relationship na patid doon sa web of promise. Di ba? Today, we will trace this golden thread of promise from the plains of Mesopotamia. Yung Abrahamic covenant yan, pag sinabing plains of Mesopotamia, pag nabasa nyo yung plains of Mesopotamia, pag sinabing ganyan, ibig sabihin yan, yung promise ni Yahweh doon kay Abraham. That's from the plains of Mesopotamia to the upper room in Jerusalem. This is the new covenant in Christ. Discovering a God who refuses to let go. Ngayon, magbigay tayo ng mga key verse na God fulfill His promise or keep His promise. Sige, Aliyah, sumulan mo sa verse ng Numbers 23 verse 19. Tapos next si Macy sa Joshua 21:45. Numbers 23:19 si Aliyah, Joshua 21:45 si Macy, si Leah sa 1 Kings 8:56. Sige, yung tatlo muna na yan. 1 King 8:56 si Leah. Okay, Aliyah, 23:19 ng Numbers. 23:19. Numbers 23:19, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent, nor has He said, and will He not do, or has He spoken, and will He not make it good? Di ba? Napakaganda na yan, ano? This is one of the strongest statement ng promise ng Panginoon, God's faithfulness through His word. Okay, Joshua 21:45. Sabi niya, He will not fulfill it, or He has spoken and He will not fulfill it. Di ba? He will always keep His promise. Joshua 21:45. Sis Macy? 45. Yes? Not one of the good promises which the Lord had made to the house of Israel failed. Yes. Or came to pass.
Yan yung covenants of God's covenants of reliability. No? None, nakalagay dito, not one word of all the good promises that Lord had made to house of Israel had failed to come to pass. Okay, 1 Kings 8:56 is Leah. Sis Dali, Psalms 119, 89 to 90 ka. First Kings 8:56. Yes. Blessed be the Lord who has given rest to his people Israel, according to all that he promised. Not one word has failed of all his good promise. Not one word has failed of all his good promise. Psalms 119, 89 to 90, Sis Dali. 119? 119, 89 to 90. Actually, which he promised through Moses his servant. 89 to 19. Okay, Psalm 119, 89 to 90. Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Your faithfulness continues throughout all generations. Your faithfulness, may kanta niya, di ba? Will continue in all generations. You established the earth and it stands. Yes, praise God, di ba? Sa kanyang promise. Okay, kay sino pa bang hindi natatawag? Si Jackie sa Isaiah 55:10 to 11. 55:11, 10 to 11. Si Ate Grace sa 2 Timothy 2:13. For as the rain cometh, 10 to 11 kuya. Yes, yes, yes. For as the rain cometh down and snow from heaven, and the toil is not thither, but watereth, sorry kasi ano to, King James, watereth the earth, and maketh it bring forth and God, that it may give seed to the sower, and the bread to the eater. So shall my word Yes. be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. What a beautiful promise, di ba? It shall Kasi accomplish. Lahat ng binitawang pangako ng Diyos sa kanyang salita will always accomplish its purpose and it will not return void. Okay, si Ate Grace sa 2 Timothy 2:13. 2 Timothy 2:13, if we believe not, yet the abideth faithful, he cannot deny himself. Yeah. He remains faithful for he cannot deny himself. Isipin mo yun, di ba? ang utos ng hari ay hindi mababali. He cannot deny himself. Pag sinabi niya na yun, wala na makakapagbago nun, no? That's absolute na sinasabi, di ba? Okay, last verse natin, Hebrews 10:23, si Ate Sandy. Hebrews 10:23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful, unswerving. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. For he who promised will always be faithful with his promise. Di ba? So that this is the power of promise. Yung covenant na to, that is profound. It is a profound. Kung yung pangako na binitawan ng asawa natin sa altar is napakamakapangyarihan para sa atin bilang mag-asawa. Di ba? Because it's also a profound promise with God's as a witness. Di ba? Sa profound promise na to. Pero nababali, di ba? Nagkakaroon ng problema dahil sa tao, nabibreak talaga ang covenant. Di ba? Pag tao ang nangako sa'yo sa kapwa-tao, may posibilidad talaga na mabali ang covenant. Kaya nga si Adam na nga lang, di ba? Yung covenant of works. Ano pa kaya yung tao sa tao na covenant? Ano pa kaya yung kumpanya mo na sinabi ito kontrata mo, pero pagdating mo sa Saudi Arabia dito, naiba yung sweldo mo. Naiba yung benefits mo. Di ba nababali yung covenant? Nababali yung agreement, nababali yung kontrata sa tao in human perspective. Pero iba yun sa Diyos eh. He will always be faithful. Yun yung pangako niya. Okay? That is the grand narrative ng ating Panginoon sa kanyang relationship to His creature. Alright? So the two flavors of covenant. May flavors talaga, kaya masarap eh, di ba? Oath and agreement. Okay? Ito yung tinatawag, ito yung flavors natin, which is the oath and agreement.
So ano yung unang-unang flavors niya? Unconditional covenant of the divine oath. Ano yun? Sabi dito, this is one-sided promise. Dahil unconditional, tatandaan niyo yan. Tatandaan niyo yung word na unconditional covenant dahil nakadugtong din yan sa unconditional election. Di ba? This is one-sided promise sworn by God Himself. Its fulfillment rests entirely on God's character and faithfulness. Kaya nga may divine promise, di ba? Not on human performance or obedience. It is declaration of I will. Pag nagbitaw ang salita ng Diyos ng I will, then it will manifest whether you like it or not. That echoes through eternity. Sabi nga dito, think of a king graciously adopting an orphan. Example, and swearing an unbreakable oath to make them his heir. Diba? Orphan, ano ibig sabihin ng orphan? Yung walang nanay at tatay ba yan? Ganun ba yan? Orphan ba yan? Tapos inampun daw ng hari. Diba? Swearing an unbreakable oath to make them his heir. The child's future is secure not because of their own merit, but because of the king's unwavering word. So, ibig sabihin tayo, parang nilang tulad tayo ay isang orphan. Diba? In-adapt tayo. Actually, we are really adopted by Christ, di ba? Sa Bible, di ba? Isipin mo, ang nag-adapt sa'yo, spiritually, is yung hari ng mga hari. Kaya ang binigyan ng example niya rito, is a king. Di ba? How privileged for you to be adopted by the King of Kings and the Lord of Lords. Alam niyo, kung makakapag-aral kayo patungkol yung deeper understanding ng King of Kings and Lord of Lords, ma-amaze kayo eh. Na pag nagbasa kayo ng Bible, hindi na devotional ang tingin nyo sa Bible. Na lagi nyo binabagay, nagde-devotion ako. Yan, nagbabasa ako ng Bible, nagde-devotion ako. Alam nyo bang ginagawa nyo? Binabasa nyo yung decree. Hindi yung devotion. Yung decree ng Diyos ay binabasa nyo. Because that was from the decree of the King of Kings and the Lord of Lords. The sovereign God of the universe is decreeing His word here. Diba? That is the covenant. My decree. I will. Pag sinabi binitawan kanya na ng I will, that is a powerful message of promise. Parang ayaw na naman, bro. Ay, itong tinitingnan ko gumagalaw. Okay? So, conditional covenant tayo. Kanina, unconditional. Okay? So, yung dalawang flavor, unconditional at saka conditional covenant. Ano yung conditional covenant? Or the binding agreement. This is a two-sided relationship. Pag sinabi natin two-sided, ito yung sinasabi natin kanina synergistic in nature. Di ba? A two-sided relationship that outlines specific terms. May terms and condition. It follows an if you. Kanina, I will. Di ba? Decretive. Ito, synergistic in nature, if you, then I will. Conditional, ha? If you abide in me, and my words abide in you. Di ba? Di ba? I will. So, may kondisyon. Natandaan yung salita niyan? If you abide in me, and my words abides in you. So may kondisyon, structure, promising blessing for obedience and outlining consequences for disobedience. Merong consequence ang pagiging disobedience sa covenant na ito, no? Dito sa conditional covenant, no? This type of covenant does not create the relationship that is often based on prior promise, but defines how the relationship is to live out. Is to be lived out. O di ba, may responsibilidad pa rin tayo, di ba? Meron tayong kailangang gampanan na responsibilidad sa Diyos na nagbigay sa atin ng unconditional covenant. Kasi meron siyang conditional covenant pa rin. So may dalawang flavors talagang ginamit ng ating author, no?
oath and agreement. It is like the laws of the kingdom. The citizen status as a child of the king is secure. Okay, kanina sa kwento natin, based on the oath of the adoption. But their enjoyment of the kingdom's peace and blessing is conditional. Bakit? Upon their loyalty and obedience to the king's law. Di ba? May condition pa rin. Binigyan na kita ng karapatan na i-adapt kita at mapabilang dito sa aking kaharian. Lahat ng privileges, maranasan mo, makukuha mo lahat yan. Di ba? Masaganang buhay. Pero teka muna, bakit ka naman magiging suwail ka pa? Nasa iyo na nga ang lahat. Bakit ka pa rin magkakaroon ng disobedience? Nature ng tao eh. Di ba? Kahit na nga Kristiyano, may ganyan pa rin, di ba? Nagiging disobedient pa rin. Kailangan loyal tayo and obedient to the king's law. Mayroong precepts. May covenant. May commitment kang kailangang gampanan. Mayroong agreement. Di ba? Yan nga lagi sinasabi sa Bible ni Paul sa kanyang mga letter after ng doctrinal teachings niya, nandyan agad yung holy living. So may tinuturo sa atin ang Panginoon. Ang ating Panginoon Kristo. Di ba? Doon sa Matthew 5, yung itong nagturo siya sa mountain, patawag dito. Yung kanyang Sermon at the Mount, di ba? Anong tawag doon sa Sermon at the Mount? Di ba nandun lahat ang agreement, di ba? Beatitudes. Ha? Blessed are thou. Ba? Di ba? Laging conditional covenant yun. So based on the oath of the adoption, but their enjoyment of the kingdom's peace and blessing is conditional upon their loyalty and obedience to the king's law. Diba? So if we convert it into a spiritual covenant, gaya ng pinag-aaralan natin na sa relasyon natin sa Diyos, dapat tayong sumunod sa kanyang precepts. Okay? May mga agreement pa rin, may king's law. May law pa rin. Hindi ka pwedeng dahil may covenant of grace at ligtas ka na, pwede ka na pumatay. Hindi naman pwede yun eh. Diba? Nandun pa rin yung old commandment na pinulfill ni Christ, na dapat maipakita mo na finulfill natin din yung old covenant na yun, o yung Old Testament covenant na yun through Christ. Kaya hindi rin natin gagawin yun. Na-fulfill ni Christ yun, at representative natin si Christ as a first, second Adam na nag-fulfill ng promise na yan, na covenant of works na hindi magawa ng tao, pinulfill ni Christ yun para sa atin. So ipakita mo, bilang isang Kristiyano, na nagmahal kay Kristo, tumanggap kay Kristo, na i-fulfill mo rin at gagampanan mo rin yung ginampanan ni Kristo. Hindi ka papatay, hindi ka magnanakaw, mamahalin mo yung neighbor mo, pupurihin mo ng Diyos mahigit sa buhay mo, ng buong puso mo, hindi mo pangagsasamantalahan yung asawa ng kapitbahay mo. Di ba? Hindi ka magkakasala na ganyan, hindi ka titingin ng masama sa asawa ng asawa mo, ay ng kaninong asawa yan. Asawa tayo ng asawa mo. Hindi ka maiinggit. Hindi ka maiinggit, hindi ka magmamahal sa pera. Kaya dapat huwag kayo nagsasana all. Di ba? Huwag mong mahalin ang pera, huwag mong mahalin ang mundong ito. Mahalin mong Diyos katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Di ba? Di ba? Love your neighbor as yourself. Love God and love your neighbor as yourself. Di ba yung responsibility natin kanina, horizontal and vertical, di ba? So yung conditional covenant, kailangan nating ma-fulfill yan. Hindi tayo robot. Okay? Lahat ng inuutos natin ng Diyos sa atin, if you kailangan, then I will. So matatanggap niyo yung blessing. Di ba? If you, I will perform all these promises to you. I can do all things through Christ who strengthens me. Why? Bakit nasabi ni Paul? Kasi alam niyang pinupulfill niya yung conditional covenant. Na kahit anong hirap ng buhay na dinadanas niya, anong pinagdaanan niya, di ba? I can do all things.
through Christ who strengthens me. Yung mas, yung nakausap kong Adventist, ginagamit niya yung I can do all things para sumunod sa mga commandments. Hindi mo tinignan yung narrative kung ano yung sinasabi ni Paul, ng kwento niya kung bakit niya sinasabi yun. Ginamit niya yung conditional covenant niya yun. Oh. Na if you, ganun nga. Tapos Yes. ginamit niya yung I can do all things. Mm-hmm. I can do all things kasi through Christ who strengthens me. Parang ang inano mo yan is yung inintrust mo pa rin sa Panginoon eh. Oh. Inintrust mo pa rin yung kakayanan mo na alam mong kaya mong gawin ito sa pamamagitan pa rin Siya may power. ng Panginoon para sa buhay mo. Kaya tiniklaim nila na kaya nilang sumunod sa kautusan ng Diyos. Mhm. Because of yun niya, I can do this through Christ. Actually wala namang mali doon eh. Kasi nagmamanifest pa rin yun. Alam din nila nasa sarili nila hindi nila kayang gawin. Pero dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, kaya nilang gawin. Walang mali sa sinabi nila, bro. Depende lang sa context ng pagkakaintindi nila sa I can do all things. Dapat kilala nila si Paul kung bakit sinabi ni Paul sa Philippians chapter 4 yun. Yung mga previous verse noon o previous chapter noon, makita mo nilahad niya lahat ng paghihirap niya na dinanas niya. Kaya pagdating niya sa 4, I can do all things through Christ who strengthens me. So huwag natin kaliligtaan yun. Yung iba, nilalagay pa sa sapatos si Stephen Curry. Ginawang basketball, I can do all things through Christ. Ibig sabihin, parang kaya niyang gawin lahat ng kagalingan sa basketball para dahil kay Kristo. Huwag naman ganun, parang wrong context na yun eh. Parang sa sarap na lang ng buhay yun, di ba? Okay, so yun yung dalawang out of agreement, Sumunod. So yung unconditional and conditional covenant, keeping this distinction in mind, okay? It's like having a key that unlocks the scripture. Isipin nyo kung hawak nyo yung dalawang narrative na yan, ang unconditional and unconditional and conditional covenant, it's like meron daw kayong susi na hawak that unlocks the scripture. Kapag marami kayong katanungan patungkol sa scripture, dahil sa parang nakalakpa at hindi mo maintindihan, pero nalaman mo yung about unconditional and conditional covenant ng ating Panginoon, ito daw yung susi sa'yo para mas maintindihan mo pa ang salita ng Diyos. Helping us see why some covenant seems to stall while others press on with unstoppable force. Sa tao yan, helping us see why some covenant seems to stall. Parang hindi natin na magampanan, yung iba, dahil kasi nga hindi natin maintindihan itong covenant nature ng Diyos sa atin, yung pangako na sa atin. Kaya yung iba, others press on with unstoppable force dahil nalaman nila yung katotohanan, paano nila maintindihan yung salita ng Diyos. Sabi kanina ng kasama ni Aliyah, nagbabasa daw siya ng Bible, pero hindi daw niya maintindihan yung Bible. Ay hindi mo talaga maintindihan ng Bible pag umpisa ka palang magbabasa niyan at walang tulong ng Banal na Espiritu Santo at ng tagapagturo, sabi ni Paul, di ba? Kaya nga yung text verse natin doon sa last natin doon sa ating Arkham joint fellowship natin, ano yung message natin, di ba? Yung 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 10, di ba? Kailangan marami tayong ititrain na manggagawa para makapagturo. Napaka-importante yan na ang covenant is ma-fulfill na in that perspective makita natin yung unconditional and conditional covenant ng Diyos para mas maintindihan pa natin yung pangako ng Diyos sa atin. Kasi nga may dalawang perspektibo, yung unconditional at saka conditional. So dapat alam mo yung unconditional niya, alam mo yung conditional niya. So pag nagbabasa ka ng Biblia at nai-encounter mo yung mga covenants na yan, alam mo yung unconditional at alam mo yung conditional. Hindi ka dapat mai-stall or mahihinto ka sa pag-aaral ng Biblia dahil hindi mo na maintindihan paano mo i-reconcile yung unconditional and conditional covenant. Kaya napaka-importante na pag-aralan natin yung covenant. Hindi ka mababurn out dahil hindi mo maintindihan, dahil hindi mo ma-reconcile yung unconditional and conditional covenant.
Kapag bumitaw ng pangako sa iyo ang Diyos, titignan mo sa perspektibo ng unconditional ba yan or conditional ba yan. So alam mo pag inuutosan ka ng Diyos, alam mo pag nag-decree ang Diyos. Magkaiba yun. Pag nag-decree yun, huwag mong babaliin. Huwag mong sasalungatin. Dahil that is a decree. Ngayon, doon sa if na unconditional, abay magsasuffer ka sa consequence kapag if you, and then you didn't perform it, abay magsasuffer ka sa consequence. Dahil binrake mo yung covenant na yun. But it doesn't mean na binrake mo yung covenant ng salvation, ha? Iba yon kasi decretive ang salvation. Yung sanctification mo, yun ang conditional covenant. Yung soteriology ng salvation is unconditional. That is a decree of God. That is a covenant made by the triune God who saves, who draws, who regenerates. That's the work of the Holy Spirit. Regeneration draws by the Father and being redeemed by our Lord Jesus Christ. That is the unconditional covenant done by God Himself. Wala kang ginawa doon. But yung unconditional, yung conditional, may gagawin ka. So pag nagbasa ka ng Biblia, alam mo yung dalawang perspektibo na yan. Huwag mong paghahaluin yung unconditional covenant, dadalin mo doon sa doktrina ng salvation. Nakukuha nyo? Dahil unconditional yung doctrines of salvation. Yung doctrines of sanctification o yung pagpakabanal mo is conditional. Yun yung if you. Yung salvation, I will. Napakababaw na ng paliwanag, mga kapatid, pag hindi nyo pa naman talaga naintindihan yan. Kaya pag nagbasa kayo ng Biblia, alam nyo na kung ano ang unconditional covenant at alam nyo ang conditional covenant. Alam nyo kung saan kayo magbibigay ng kapurihan sa Diyos dahil naiintindihan mo kung ano yung pangako niya sa'yo. Kaya oath and agreement. Conditional, unconditional yung oath. Agreement is conditional. May tanong tayo, mga kapatid. Anyone wants to share something? Ate Grace? Maliwanag ba, Ate Grace? Yung pagkakaiba ng dalawang covenant na yan, sineseparate natin yung dalawa, yung conditional at saka yung unconditional. Ha? Alam nyo na, pag nagbasa kayo ng Biblia, na kapag ang topic na binabasa nyo is about salvation, that is unconditional. Huwag kayong malilito dyan. Okay? Kapag ang topic na is about sanctification or good works, which is the manifestation of your salvation, that is conditional. Kapag sumuway ka sa nais ng Panginoon sa buhay mo, dahil nandun ka na sa kaharian, naging disobedient ka pa, binigyan ka na, ginawa ka na ng anak ng hari, pero makulit ka pa rin, gusto mo pang lagpasan yung law of the kingdom at gusto mo pang mas mahikitan mo pa yata yung hari, mas makarunungan ka pa sa hari, abay, tika muna, sandali lang. Hindi ka naman siguro palalayasin pero parurusahan ka ng hari. Kasi hindi niya pwedeng i-break yung promise niya na naging part ka na ng kingdom niya. Pero parurusahan kita. Hindi kita pakakainin, gugutumin kita, makulit ka pa rin, kikitilin na kita. Diba? Pasaway ka eh. Okay, maliwanag ha, mga kapatid ha. Okay, next. Wala na yata eh. Tracing the scarlet thread, the covenant that leads to Christ. Okay? Sabi dito, the story of the Bible is one of progressive revelation. Naniniwala ba kayo dyan? From Genesis to Revelation is a one progressive revelation where God's single plan of redemption is unveiled through a series of historical covenants. Yan naman talaga, di ba? Kung nagbabasa kayo ng like Brad J, na mahilig sa Old Testament, talagang pag tinanong si Brad J sa mga istorya ng Old Testament, kasama lagi sa daily life niya sa kotse niya yan. Nakikinig na storya. So, it is a series of historical covenants, ha? Historical events, nakasama doon, syempre, pag historical events, historical covenant.
Okay? Each building on the last. Each pointing forward to a final culmination, which is Christ's covenant. Anybody can explain this, mga kapatid? Brad Glenn, paano mo ma-explain to na ang narrative ng Old Testament ay nakatingin ang ano to is final culmination niya is Christ's covenant. Magbigay ka ng example. Based din sa mga prophecy na may mga natatanggit din sa Old Testament. Praise God. Diba? Napakarami niyan. Napakarami po. Napakarami. O yung mga typology. Ano yung mga typology? Brad J, ano yung mga typology na lagi mong pinapanood, Brad? Ng mga istorya na nagpo-point into the final culmination which is Christ. Saglit ha. Ano yung mga pinapanood mo yan? Lahat daw yan istorya na nababasa mo sa Old Covenant o yung progressive revelation, which is a part of plan of God's redemption, is unveiled through a series of historical events. Historical events, syempre, pag tinasabi natin historical events, so primarily talaga Old Testament yan. Di ba? So ano yung magandang example na may bibigay natin? Yung typology na nakatuon ito, ang message dito agad is sa ating Panginoon Kristo. Sa Genesis pa lang, ano ang verse na matutukoy nyo dyan? 2:3. Okay, pakibasa 2:3, Genesis 2:3. Ano sabi? Christ is called the last Adam. He brings life unlike Adam's brings it. Yung ba ang sinabi sa Genesis 2:3? Hindi, paliwanag yun. Paliwanag. yung typology mo natin. Ano talaga yung makikita mo talaga na merong prophecy, sabi nga ni Brad Glenn kanina, may prophecy na agad daw. Di ba? Malapit na, nasa 2 ka na eh. Konting verse na lang. Ano yung unang prophecy doon or typology na nakatuon sa pagdating talaga ng ating Panginoon Kristo? Ibig sabihin, inuumpisahan pa lang yung kwento, di ba? Pero nakatuon na doon sa pinakabida na parating. Tupa na na-replace kay ano. Eh, saka na yun. Meron pang una. Ano pa yung una? Sige, pakibuksan nyo. 2:15. Ano sabi? 2:15 ba? 3:15 pala ako. Mali. 3:15 yata. 3:15. Genesis? Oh, 3:15. Genesis. 3:15 or 3:16? If I'm not mistaken. Ano sabi? 3:15 or 16? Sige, pakipasa mo sa 15. 15. And I will put Yun. enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise. Sinong tinutukoy doon? And I will put enmity between Eve. Sino yun? Sige na, i-AI nyo na kung sino tinutukoy doon. Si Christ yun. And I will put enmity, di ba? And bruise the head, di ba? Diyan pa lang mismo, nung nagkasala na, nireveal na ni Yahweh yung pagdating ng ating Panginoon Kristo. May ando na talaga sa plano, di ba? Di ba? Nandiyan na si Kristo. O ano pa? Yung sa kind of event. Ano naalala yung event? A typological event of foreshadowing of the coming of Christ. Yes. Yung maganda yung kay Jackie. Yung tinaas niya yung rod. Okay? About Christ, di ba? Sabi mo, dapat doon ka nakatingin lang, di ba? Well, that symbolizes Christ. Ano pa? Dito, Pastor, is the Passover lamb. Yun. Kind of Christ. Napakagandang example ng typology. Di ba? Yung Passover event. And the lamb sacrifice, dito nakalagay is... Naging selective ang Diyos, di ba? Passover lamb. Lahat ng pinayidan ng dugo ng tupa. That is the Christ. That is foreshadowing of the coming of Christ. Because Christ is the Passover lamb. O ano pa? Kay Melchizedek. Ayun, isa pa. Ano kay Melchizedek? In Hebrews 7. Nabanggit yun doon.
So yan yung mga foreshadowing, yan yung mga typology ng pagdating ni Kristo, no? Yan daw yung final culmination. Pointing forward to Christ's covenant. So doon pa lang sa covenant of works, sa Old Testament time pa lang, ay mararamdaman mo na dahil hindi nga na-fulfill itong covenant of works na to, laging failure yan. Kaya tandun talaga sa great plan of salvation or great plan ng redemption ng Panginoon, kasi yung covenant of redemption, di ba? Napag-aralan natin, di ba? Yung covenant of redemption, which is the grand plan ng Panginoon patungkol sa kanyang covenant, di ba? So yung umpisa pa lang, nare-reveal na kung ano yung plano niya. Nakita niyo, binigay sa atin yung Bible. Para kung pinasa mo siya, yung umpisa pa lang pala nakatuon na pala kay Kristo. Di ba? Kung naintindihan mo na yung narrative ng Bible, because this is a continuous run narrative, progressive revelation, sa umpisa pa lang pala, nakikita mo na si Kristo. Kaya pala ang Biblia, ang centrality nito is si Christ. It's just one whole story about Christ. From the beginning hanggang sa dulo, siya ang kwento hanggang sa nag-amen sa huling-huli. Ang star daw ng Pasko. May kailangan pa bang itaas ang tao maliban sa ating Panginoon Kristo? Kung siya ang lahat, may author ng lahat, at sa kwento ng salita niya, even si Yahweh na nagsasalita sa Old Testament, ay tinutukoy na siya ang pagdating niya. Paano mo masasabing tao si Kristo? Sa buong narrative ng Biblia, pinapakita na ang pagdating ng Savior, na Messiah, na ang Diyos na magkakatawang tao para iligtas ang sangkatauhan sa kanyang kasalanan. Siya yung leader. Yes. And in the New Testament, he's revealed. Revealed. Di ba? Yung ganda yung sabi ng ating kapatid na Dali doon, ano? The mystery has been revealed. The mystery of the Old Testament, which is Christ Jesus, was revealed in the New Testament. The mystery has been revealed. Christ covenant. How great is our God, mga kapatid? Okay? Ano ba yun? Okay, so ano tayo, no? Tracing the scarlet thread pa rin tayo, the covenants that lead to Christ. So yung our journey begins with Abrahamic covenant, kasi kanina yun yung from the plains of Mesopotamia, yan yung sinasabi nating Abrahamic covenant sa Genesis 12, 15, 17, in a world shrouded in darkness after Babel. Alam niyo yung mga kwento na yan, di ba? Yung fall of Babel, God calls man, Abraham, and makes him an outstanding unilateral promise. Ano ibig sabihin ng unilateral? Yung naluma natin, pastor, laging sinasabi yung unilateral na yan. Ano ibig sabihin ng unilateral, Sis Jackie? Oh. One lang. Unilateral. As one. Commitment dalawa, di ba? Unilateral. Ibig sabihin ng unilateral, Nag-unite nga, kaya as one. Yung bilateral yung dalawa. unconditional, conditional. Two eh. So, conditional. Uni. Again, anong salitang first word? Uni. Anong sabi sa word? Sa nakapula? Unconditional or conditional? Unconditional. Nakalimutan nyo na agad. Yan sinasabi ko sa inyo eh. Nakapula na nga oh. I will eh. Niline ko na oh. I will make you into a great nation. Decretive yan. Unconditional. All peoples on earth will be blessed through you. Meron bang tinanong na kondisyon? Wala naman ah. Gagawin ko kayong great nation kapag ganito. If you. Wala ka naman nabasang if you eh. This is fundamentally an unconditional. Nakasulat na pala rito. Unconditional covenant of grace. It is sign was circumcision, a physical mark of the body that sets apart Abraham's descendants as the bearer of this divine promise. Kasi naging symbolic yung circumcision. Dahil inutos niya rin yan as a covenant that symbolizes. Di ba? Kaya pati si Timothy na anak ng
Greek, siya Greek, so as a Gentile, pinatuloy niya pa rin. Di ba? So, but Perdi, magpatuloy ka na. How does this point to Christ? Ang ginawa doon lang is magbabaguhin. Pinapasarap lang natin usapan natin para hindi kayo masyadong parang icebreaker lang, ano? How does this point to Christ? yung unconditional ano na yan. How does it point to Christ? Jesus is the ultimate offspring of Abraham. Sa Galatians 3:16. Sige, basahin natin yan, Ate Grace. Galatians 3:16. Explicitly daw na ito ay sinabi ni Paul. Galatians 3:16. From the plains of Mesopotamia tayo, ha? Mga kapatid, ha? Doon sa Genesis 12, ha? Sa Galatians 3:16, ano sabi ni Paul? Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, and to seeds as of many, but as of one, and to thy seed which is Christ. King James kasi. At medyo mahirap intindihan. Sino ba yung NASB? Medyo malalim yung pagkasabi. NASB. Yeah, Galatians 3:16. Yes. Now the promises were spoken to Abraham and to his seed. Okay. And to his seed. Yeah. He does not say and to seed as referring to many, but rather to one and to your seed that is Christ. And to your seed, that is Christ. Yeah, to your seed. Di ba? So, I will make you the greatest and all peace on earth will be blessed through you. Yung seed niya, nag-point out na pala kay Christ. So literally, kung titingnan niyo yung genealogy ni Abraham, no, nag-aaral na ba kayo ng genealogy sa Bible? So ang dami yan, sa Matthew, yung first chapter, andun yung genealogy. Di ba? So pag tinignan mo, yung lineage ni Abraham, patungo pa rin kay Christ. Okay? Into thy seed, which is Christ. So nakita nyo, hindi nabali yung pangako ng Panginoon sa covenant na yun. Yung pangako niya na yun, dahil decree niya yun, unconditional yun eh. Kaya titignan nyo kung paano yung intindi mabuti yung Bible, ha. Kaya ang ganda ng pag-aaral natin. Nag-decree siya after 4,000 years ago. 4,000 years ba? Ay, hindi. 2,000, sabihin natin plus ilang years yun. So more than 2,000 years ago, pinulfill niya sa pagdating ni Christ. At si Paul, nung nagtuturo niya, alam niya na yung seed na pinangako kay Abraham is naintindihan niya as a Jew na siyang nag-aral sa eskwelahan ni Gamaliel about sa Torah, about sa katuruan ng Old Testament, naintindihan niya na yung tinutukoy na seed ni Abraham is si Jesus Christ. Di ba mga kapatid? Napakaganda, di ba, ng pangako ng Panginoon. Kaya God is the God of promise. Ito yung topic natin ngayon, di ba? So how this point to Christ? To Apostle Paul, yung nga sinabi natin, he is the one man through whom God blessings truly flows to all the nations of the earth. God's blessing, he is the one man through whom God's blessing truly flows to all the nations of the earth. Ano yung blessing na yun, mga kapatid, na tinutukoy dyan? God's blessing truly flows to all nations of the earth. Ano yun? Salvation. Napakagagaling na talaga ng JCF. Salvation. Di ba? To all nations of the earth na yan. Hindi particularly ang sa lahi lang ni Abraham. Pagdating kay Kristo, lumaganap na. Everyone has the privilege, kahit na Gentile ka, in all nations, hindi lang exclusive sa Hudyo, diba? Or sa Israel, ang salvation. Lumaganap ito into all nations of the earth. Okay? So next one, parang huli na to ah. Next one pa. Next, we come to the Mosaic Covenant. Ano yung Mosaic? Ano yung ibig sabihin ng Mosaic? Galing kanino yan? Moses, Exodus 19 to 24. Di ba? God has rescued the descendants of Abraham from slavery in Egypt. Okay, natapos kay Abraham. Di ba? From slavery in Egypt. At Mount Sinai, He established the national covenant with them. The covenant is conditional. Bakit?
as seen in Exodus 19:15 and 19:5. Ano sabi? Now, if you obey, nabasa nyo ngayon yan, di ba? Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Hinto muna tayo dyan. Ano ang nangyari? So conditional yan, di ba? Sabi niya kasi, if you, now if you. Ano nangyari, mga kapatid? Ilang araw lang babayihin yung dapat nilang gawin? Ha? 40 days lang. Ano nangyari? Naging 40 years. Ano pang nangyari? Hindi pa nakarating. Walang ways. Anong nangyari? Kanina nga, no? Doon sa istorya natin kanina kay Lazarus, may narinig pa akong nagbasa ng comment. Sana, kasi wala kasing cellphone nung araw na, pero kung may cellphone yun, natawagan na agad si Christ, eh. Gumaling na sana agad. Tamo kalokohan ng tao, no? Naisip pa yun. Ba? May paliwanag doon, bakit 40 years eh. Bakit daw 40 years ba? Bakit daw inabot ng 40 years? Nililinis mo yung mga bato eh, nakakaruwahay sila eh. Talaga tao talaga, puro kapilosopuhan, eh, no? Mabato kasi. Napuntahan nyo naman yung lugar, talagang grabe ang pagka-deserted, di ba? Oo, grabe. Pero yung 4x4 natin, kayang-kaya, di ba? Eh, paano kung hindi taglamig nung time na yun, Ate Grace? Baka saksakan. Kasi nga, meron silang fire at night, pillar of fire at night, so malamig talaga. Tapos cloud by day. Grabe. Pero actually, di ba? Pagka nandito ka sa split track, talagang eerie yung pakiramdam mo talaga. Oh, may something, no? There is something. Iba Oh. yung iba yung air. Parang may goosebumps ka na. Wilderness, literally. Ang try ko ba yung mga masaya? Kasi kami naligaw, actually, yung sasakyan namin dun sa convoy, dahil it may dust talaga literally, dahil nga sa sobrang bilis Oo, nasa oo. unahan. Yung- Wala Kaya kami na, nagpakauna kasi- kami. Tapos yung mga yung mga bundok, hindi mo na alam kung nasaan ang daan. Kasi nga pare-pareho sa Pare-pareho. natura. So, napadpad kami sa path na may damo na. Ibig sabihin, hindi siya nadadaanan ng sasakyan. Yes, yes, Kami oo. doon na. Mm. So, ang nangyari is, merong concerned citizen. Siguro yung mga lokal din doon, tsaka yung kasamahan ng guide, siya Mm. yung gumaid sa amin, kumuha sa amin para kami yung sundan namin. So alam nila kung saan kayo papunta, ha? Oo, kasi naano niya kami. Dalawa ka dyan sa sakyan. Tapos hindi, ayun, dinala niya kami sa grupo. Oh, galing. Yung ba talagang hindi mo alam kung saan ka pupunta eh, dahil talagang wilderness. So naligaw talaga ang mga Israela kaya naging 40 years. Talaga kasi. Pero sobrang ano talaga, sobrang. Wala pang lunchbox na eh. Tapos wala pang signal, wala pang wala. During the travel lang sila na. Sana nga, no, sa mga nanonood sa amin, sana ma-experience rin po na makarating doon sa Exodus site. Na-experience na po kasi ng JCF karamihan na napunta kami sa Mount Sinai. No? Located po yan sa northern Saudi Arabia. So yung Balik tayo sa March. pwede. So yung sarili po natin, nagta-travel through time. No? Dahil po sa nangyari na yan, at na-experience natin na yan, nagta-travel yung isip natin through time, nandun tayo sa site, nararamdaman natin na para tayong kasama sa Exodus. No, nandun yung feeling, ano? Yes. So yun yung sabi ng Diyos, di ba? Yan yung conditional covenant. Now if you obey me fully and keep my commandment, then all nations you will be my treasured possession. So ano nangyari? Hindi nila na-fulfill. So ang naging consequence, hindi yon out of all nations you will be my treasured possession. Naging treasured pa rin ba sila? Hindi na, di ba? Kaya nga yung Gentiles nakarating na, di ba? Hindi nila na-fulfill yung covenant na yan. Dahil yung conditional na yan, ano?
Its signs were the Passover, which recalled the redemption and the entire complex system of law, priesthood, and sacrifice. Yun yung priesthood, yung high priest, si Christ, sa Kristo yun. Sa John 17, mapag-aaralan natin yan, yung high priest. No? Si Kristo yung high priest. So yung isa yan sa typology. No? Yung araw, sa Old Testament time, yung high priest lang ang nakakapasok sa Holy of Holies. Okay? Pag hindi ka high priest, masusunog ka. Pero ngayon, isipin nyo mga kapatid, dahil may banal Espiritu Santo kayo, nakaka-enter na kayo sa Holy of Holies. Yung righteousness ni Christ na nasa inyo through the covenant of grace and through the covenant of redemption, yung pangako, grabe talaga yung privilege na nakuha talaga ng mga anak ng Diyos. Isipin mo noon, Holy of Holies, hindi mo mapapasok dahil kailangan high priest ka. Yun yung decretive will niya eh. Decree yun ha. Ang sabi niya, ang kapasok lang dito, Levites lang. Makakapasok lang dito, high priest. Yung high priest, galing sa dugo ng Levites. Di ba? Kailangan Levites ka. Yan lang. Kaya yung mga Levites yan, hindi nagkaroon ng part ng promised land dyan. Hindi nyo makikita kasi Levites, may sarili silang purpose. Sila yung nagiging high priest. Sila yung mga nagiging leader. Kaya wala silang kayamanan. So, pero nangurakot sila. Naging mayaman din sila later on dun sa panahon ni Kristo eh. Di ba? Naging corrupt sila eh. Uso na pala ng Ayan, ipapaliwanag natin kung sino yung sa John 17 magtuturo eh. Bahala, ipaliwanag mo yung high priest. Okay? Malayo pa naman, John 17. Baka sa December pa next year. Hindi naman siguro. So yun yun yung tinatry natin i-implicate ngayon kung ano yung ibig sabihin ng conditional covenant. So, isa pa dito, its signs were the Passover, which recalled the redemption and the entire complex of system law, priesthood, and sacrifice. This covenant did not replace the promise of Abraham. Kasi nga, conditional to. Conditional yung kay Abraham. Rather, it serves different purpose. Okay? It showed Israel and all of us, hindi lang Israel, the absolute holiness of God and our utter inability to live up to His standard. Depravity talaga. No? Wala tayong kakayanan. The law acted as a mirror, revealing our sin. Yan yung purpose ng law, mga kapatid, It acts like a mirror. Lagi natin yan. Nasa 1 Peter yan. Revealing our sin and as a tutor, pointing us forward to the one who fulfill its demands. Sino yun? Pointing forward to the one who fulfills its demands and bear its curse. Every sacrifice on the altar whispered the name of Jesus, the Lamb of God who would take away the sins of the world. Every sacrifice in the altar in the Old Testament time na pumipili sila ng unblemished lamb at inaalin nila yung dugo, hindi para maging halal at kainin, sa ibang paniniwala yon, no? Yung dugo na yon is para temporarily. Diba? Bakit anong purpose ng dugo? Para temporary lang na mapatawad ang mga kasalanan noong time nila na yun. Temporarily. Pero nung ang dugo na ng ating Panginoon Kristo is the everlasting covenant. The Lamb of God who would take away the sins of the world. Okay? Pero siyempre, it points forward who will fulfill His demand and bear its curse. Siya ang nag-bear ng curse ng ating Panginoon Kristo. Yung curse ng kasalanan, may curse yun. May curse. Ang hirap pa ng curse, no? Pag sabi mo, Diyos pang may curse. Okay? Uy, bakit Ba't mamamatayan? Tanggalin na natin yung timer niyan. So, the covenant that leads to Christ. Bukas na ba ngayon? Ang bilis mag-isip talaga ni Brad J. Grabe. Lagi talaga ako dito pag ito nag-isip eh. Okay? So, next tayo. Sa pa rin tayo, tracing the scarlet. Pag nabanggit yung tracing the scarlet thread, nag-umpisa sa Abrahamic, no? Sa Mesopotamia plains, di ba? Sa Abraham's promise.
Tapos Mosaic Covenant, di ba? Abraham's Covenant. So, yan yung tracing the scarlet thread hanggang kay Christ sa upper room ng Israel, ng Jerusalem. So yan yung sinasabi nating scarlet thread, no? As Israel settled in the land, God established the Davidic covenant naman. So talagang narrative talaga, di ba? From Abrahamic, which is unconditional, tapos kay David ay kay Moses, which is unconditional. Ito ngayon kay David covenant, sabi sa 2 Samuel 7, he made an unconditional promise. Sa unconditional na naman, your house and your kingdom will endure forever. Before me, your throne will be established forever. Think about it, this promise. Decretive promise to, unconditional to. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon dito? I want to hear you guys. Ano ang nais nang sabihin dito ng Diyos? Ano yung pangako na yan? Brad Mike, alam mo yan. Bakit niya sinabi? Ba't sinabi ni Yahweh yan sa kanyang beloved David? God's own heart. Sabi niya kay David yan. God's own heart, si David. Very precious si David sa kanya, pero tingnan mo kung paano nag-break ng promise ko si David, grabe. Pero tingnan mo, binitawan niya ng unconditional yes! Nakuha agad ni Brad Mike. Your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. Your throne will be established forever. Nag-establish ba ang throne ni David forever? Hindi naman, di ba? Hindi. Pero ano yung ibig sabihin doon? Sa lineage ni David. Very good talaga ng JCF. Sa lineage ni David nanggaling si Christ. Ang forefather. Diba? Na-fulfill ba yung unconditional covenant? Na-fulfill. Kaya yung sinasabi natin kanina ng God of promise, God who fulfill His word, the God who keeps His word, that is the covenant of God to us. The sign was the royal lineage of David himself. For centuries, Israel looked for a son of David who would sit on eternal throne. The gospel opened by announcing Jesus Christ as the son of David. He is the true and final king. Tinanong ko pa si Mike, nandun na pala nakasulat, no? Dapat pala tinatanggal ko yan, whose reign and kingdom will never end. Pero bakit pa rin ayaw nilang paniwalaan na sabsabat? Papasok pa naman. Kasi mahirap eh. Hindi sila nagbabasa ng prophecy, Brad, Oo, wala sila hindi pinabasa yung Torah. Oo. Hindi, tsaka nandoon yung pride nila na ang hari na darating is kagaya ni David. Pero hindi nila inintindi saan ba galing si David. Oo, hindi na rin nalungkat, no? Shepherd lang si David. Di ba? Pinili lang siya ng Diyos na maging maging hari. Dahil makulit sino? Sino makulit na hari ng time na yon? Kaya naging hari si David. Ano? Ayun. Yan ang number 1 na kalaban ni David, hindi si Goliath, ha? Pag tinanong kayo, sino ang number 1 na kalaban ni David? Goliath. Yung sagot agad, mali. Mali, di ba? Sino? Si Saul. Grabe, ipapatay siya niyan. Sino nag-cover sa kanya? Anak pa ni Saul. Sino yun? Si Jonathan, di ba? Saul ba yung limanda sa ano? Sa Angelian? Magbasa kayo ng Bible, napakagandang kwento mga kapatid kaysa manonood kayo ng ano ba yung bagong series ngayon? Meron na naman lumabas. Stranger Things. Hindi talaga mapalagpas yung Stranger Things Wala naman problema kung magmanood tayo ng Stranger Things. But make sure na basahin natin yung kwento ng Bible kasi may very much interesting. Lalo sa pinag-aaralan na natin ng Covenant. Di ba, Sis Macy? Yeah. It works, di ba? It works to read. Aantokin ka ba kung ang excitement mo maintindihan yung kwento? Actually, you sometimes feel bad. Kasi
Kailangan mo talagang bigyan ng oras. Yes. Amen. Kung gusto mo naman medyo mas madali, di manood ka ng film. Di ba? Pagkabasa mo, i-convert mo sa film, maghanap ka sa YouTube. Si Brad Jay, di ba? Sa YouTube. Kaya lang make sure, kaya nga sinabi sa inyo, magbasa muna kayo, baka mamaya yung sa palabas ay mali, di ba? So at least ma-deceive nyo. Okay, so yan, dyan muna tayo nagtatapos mga kapatid. Naintindihan natin kung ano yung pagkakaiba ng unconditional at saka conditional covenant. So I'm sure Conditional if you. yan, di ba? So hindi na kayo pag nagbitaw ng red letter mark ang Bible, alam nyo na kung anong covenant yan, kung unconditional ba yan or conditional. Kahit sa New Testament, nagturo si Paul, di ba, sa Romans, alam nyo na kung ano yung tinuturo niya, conditional or unconditional. Naku, maraming may mimisi si Jackie sa ating babasahin, panoorin mo na lang yung live natin during yun na lang. Gawin mo na lang para hindi ka sa mga magbabakasyon like Lil, no? Sa mga magbabakasyon sa inyo, naka-live naman tayo. So ang gagawin nyo lang, hanapin nyo sa YouTube natin. Member na kayo lahat. Ipapadala namin sa inyo yung link ng YouTube. Okay? Para continuous yung study nyo at hindi naman kayo mahuli. Okay, any question mga kapatid? Any question? Meron pa tayong additional or hindi question, any additional input? Ate Lorna, may tanong ka Ate Lorna? Nagsusulat pa po. Kasi pagsulat siya. Oo, bilib ako kay Ate Lorna, talaga nagsusulat talaga yan. Yun yung bayan sa kuwi ng bahay. So tatandayin natin yung tatlo na yan, yung tatlong covenant na yan, na narrative, Abrahamic, kasi nandun tayo sa scarlet thread, tatandaan nyo yung scarlet thread. Okay? May encounter niya yung scarlet thread, hindi love story yan, Ang scarlet thread natin bilang Kristiyano, yung covenant ng Panginoon, that starts from the Mesopotamia plain, sa Abrahamic covenant, hanggang sa upper room ng Jerusalem, which is Christ's covenant. Covenants of grace. Yan yung scarlet thread na sinasabi natin, Scarlet thread. Ang gandang pakinggan, Pwedeng church natin yan, Scarlet Thread Church. Ganda rin, magandang name, Ibig sabihin, covenant, di ba? God's covenant yan. Okay, any question? Wala na. Wala nang positive input or anything na pwede nyo i-share. Okay? Okay, kung wala na, siyempre, tayo manalangin. At ini-invite ko ang ating Brad Mike sa ating prayer. Ikaw mag-closing prayer, bro. Amen. Praise God.